Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abang. Sumainyo ang Panginoon. at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pangaraw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siya'y nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kaukay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos, sabi ni Jesus. Anong talinghagang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa, na siya'y pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay anupat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salitay, ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghaga tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya'y nangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng salininan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. May isang kwento tungkol sa babaeng bagong graduate sa kolehiyo. Mula sa kanyang pag-aaral, preschool, elementarya, high school hanggang kolehiyo, palagi siyang nangunguna sa klase o may honor. Kilala siya sa lahat ng kanyang husay sa akademiko o paaralan. In short, matalino. Kaya naman marami ang nag-asa siya ay mangunguna sa board examinations. Ngunit nang lumabas ang resulta, wala ang kanyang pangalan sa listahan. May ilan sa kanyang mga kaklase ang pumasa, pero siya ay hindi. Sinubukan niya muli sa ikalawang pagkakataon. Ngunit muling itong nabigo. Hindi pa rin lumabas ang kanyang pangalan. Unting-unting pumapasok ang pagdududa. Nagsisimula niyang questionin ang kanyang sarili, ang kanyang kakayahan, at maging ang direksyon na tinatahak ng Diyos sa kanyang buhay. Mabigat ito na pakiramdam. Kaya siya muna siyang magpahinga ng isang taon sa pagkukuha ng board examinations. Nagmuni-muni, nagpakalma, at taimtim na humihingi ng tulong sa Diyos. Sa kanyang ikatlong pagsubok, sa wakas ito ng kanyang hinihintay, siya ay pumasa na. Hindi man siya naging o nanguna sa board examinations o naging top-notcher, ay napagtanto niya pa rin ang isang mahalagang katotohanan na ang Diyos
ay may sariling panahon at sariling paraan. Sa Ebanghelyo ngayon, nadinig natin, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos iyon, magpapatuloy siya sa kanyang pangaraw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ginawa ng tao ang kanyang bahagi, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago sa binhi. Ang Diyos ang nangangalaga at kagabay nito. Kaya't mga kapatid, sa ating pagtitiwala kay Jesus Nazareno at pagkapit na may pag-asa, tiyak tayo rin ay magiging isang matagumpay sa huli. Mga kapatid, ang ating pakiramdam ng kabiguan, pagkakamali o pagkatalo ay nagtuturo sa atin na mahalagang aral. Tinutulungan tayo na makita din ang kabutihan ng Diyos, na ang Diyos ay mabuti araw-araw. Kahit sa kabila ng sakit nating nararanasan, nananatili pa rin ang pag-ibig ni Jesus Nazareno sa ating puso. Hindi niya tayo iiwanan. Kaya't kumapit lang tayo kay Jesus Nazareno at huwag mawalan ng pag-asa. Tandaan natin na kailanman hindi malulugi kung kapiling ng tao ang Diyos araw-araw. Pero kung lumalayo tayo sa piling ng Diyos dahil lamang sa hindi mga magagandang pangyayari sa buhay, ay mas lalo tayo magiging kaawa-awa. Mga kapatid, ang hangad ni Jesus Nazareno ay maging masaya naman tayong lahat. Makapiling siya sa buhay na walang hanggan. Isang magandang tugon natin ay patuloy tayong umasa sa Kanyang at ialay ang ating mga pangarap. Nang lahat ng ito ay matutupad din sa tamang panahon. Tandaan natin, ang Diyos ay kailanman hindi niya pababayaan ang kanyang minamahal. At tayo iyon, ang kanyang mga anak na minamahal. God bless us all and have a blessed evening po sa inyong lahat. Amen.